Ayan, hi, good day. So, ito na yung monthly sales and inventory and also profit tracker dashboard natin. So, meron tayong master file, customer database, deliveries and purchases, sales, inventory, and summary. So, discuss ko isa-isa. Sa master file, so dito kailangan natin i-register lahat ng product natin. Ayan, like for example, product 1 to 3 hanggang 10. Kung may category, pwede natin lagyan. Pwede natin to i-customize. So, right now, category 1 to 5 muna. And then dito, kailangan din natin i-input kung magkano yung capital or magkano natin nabili yung per product and also kung magkano natin ibebenta. So, more on ganun lang nag-work yung master file natin. So, kailangan natin to gawin para yung mga susunod na sheet natin is linking na lang. And by the way, syempre, dun sa mga deliveries and sales natin, instead na product name yung i-encode natin, ang i-encode na lang natin dun is code. So, for product 1, encode mo lang 1, product 2, 2, and so on hanggang 10. Okay, so sa customer database naman, kung gusto niyo lang mag-keep ng record ng client nyo, ayan, pwede naman. And nilagyan ko rin siya ng code for customer 1, so 1, customer 2, 2, and so on. So, input lang dito first name and last name. And then dito, mag-combine na yung name, yung first name and last name ng customer. And then, kung gusto niyo lagyan ng email address, phone, yung address mismo ng bahay, gender, and age, pwede naman para may tracking lang kayo. Next is deliveries and purchases natin. So, ito yung record or monitoring ng mga binili nating item per date at kung ilang peraso or quantity. So, for example, July 1, ayan. So, delete muna natin to para masample. Ayan, for example, July 1. So, bumili tayo ng product number 1 at ang code na yon is 1. So, ulitin ko lang dito sa master file, ito yung product name, tapos ito yung code. So, ginawa ko siya ng code para hindi na tayo mag input ng product name. So, ito kasi product 1, product 2, 3. So, yun siya. So, sample lang natin, product 1. So, noong July 1 daw, bumili tayo ng product 1, tapos ang quantity is 10 pieces. So, since nag-register or input na tayo ng capital and SRP, automatic na dito yun. So, ito yung cost per piece ng product number 1. And then SRP or magkano mo siya ibebenta. At ito yung total ng, total amount ng binili mo, 10 pieces for product number 1. And then kung gusto mo lang din maglagay ng remarks, pwede naman, pwede to i-customize or pwede rin like for example ito, kumukuha sa supplier, may mga record ng unpaid pa, tapos paid, gano'n. Next is sales natin. So, ito monitoring ng lahat ng benta natin per date at saka per customer. So, for example, sige, delete muna natin to. Ayan. Para mag-input tayo ng actual. Ayan. So, example lang, July 1, may bumili si customer number 1, kaya 1 na lang yung i-input natin. At bumili siya through, yan, walk-in ng product number 1. So, 1 na lang ilalagay natin dito. Let's say 5 pieces yung binili niya. So, automatic, wala to kanina. Pero kapag nilagay mo yung quantity 5, so magre-reflect na rin tong mga to. So, dito nakalagay kung magkano mo siya ibebenta per piece, magkano yung total sales per for 5 pieces, and then yung capital niya. Total capital to for this quantity. At saka profit. Magkano yung profit for 5 pieces. So, automatic na lahat yung naka-blue. Ang gagawin na lang natin, input tayo ng date, customer code, product code, tsaka kung ilang pieces. And then to, kung gusto niyo rin monitor kung paano yung customer channel or kung paano, kung anong source, walk-in ba, Facebook, FB, ganyan. So, next natin, inventory. Siyempre, kailangan natin ma-monitor kung ilang stocks na lang ba yung natitira per product natin. So, since dito sa deliveries or purchases mga product na binili natin, bumili na tayo ng 1, ng product number 1 at may benta na rin tayo para sa product number 1. So, i-encode na lang natin dito 1. So, automatic na to, yung item name category. Etong column na to, ito yung total ng o total quantity na binili natin for product number 1. This column naman, total sales, ito yung total benta for product number 1. So, automatic na rin yan. And then also, automatic computation na rin kung ilang stocks na lang yung natitira natin. So, total purchases minus total sales is equals to
and inventory which is 5 pieces na lang. So, dito magre-reflect din magkano yung price na bilhin natin siya. So, 100 pesos. At magkano yung total amount nung natitira nating stocks which is 5 pieces. So, 5 pieces times 100 is 500 pesos na lang. 500 pesos yung value nung natitira nating stocks. Dito naman sa threshold, so pwede tayong mag-set dito. For example, bawat product gusto nyo mag-set ng alert na for example, kapag yung product 1 natin is umabot sa halimbawa 100, let's say 100 pieces yung pinamili nyo at kapag umabot siya ng 10 pieces na lang, gusto nyo ma-alert kayo na, oh, ito 10 pieces na lang, low stock na pala tayo. O kaya naman kung ang scenario is nabili lahat nung product natin, syempre magsi-zero stock yon. So, mas maganda ma-alert din tayo na for example, kapag itong end inventory natin is nag-zero, mag-highlight ulit siya at maglalagay na out of stock. Pero pag di tayo naglagay ng threshold, mawawala yung highlight na yan, but still, may status pa rin kung out of stock o kaya naman ay low stock. So, more on ganun nag-work yung inventory natin sa lahat ng product na i-register natin dito. So, may record ng total purchases natin per product, total sales natin, at kung ilan yung matitirang stocks natin per product. Ayan siya. And also, ito yung summary. Dito sa summary na to, wala na tayong ita-type kasi viewing na lang tayo dito kasi lahat ng input natin from purchases and sales, so dito na siya magre-redirect. So, kung dito may input tayo na July 1, automatic dito sa July 1 natin, pag binrowse down natin, may 1,000 na rin siya. So, July 1, namili daw tayo ng product worth 1,000. And then, on July 1 din, kumita tayo ng 2,000 pesos. Ito yung total sales. And also, noong July 1, may tubo tayo na 1,000. So, ito from purchases na sheet, ito yung sales. So, ito siya. Ito yung total sales, 2,000, profit na 1,000, which is ito din yun. And then, kung may daily profit tayo, syempre, meron tayong monthly summary din naman. So, ito, sinasum niya lang itong mga nandito. So, dito nung July daw, ayan, yung capital, total capital o yung total purchases natin, worth 1,000, total sales na 2,000, at tubo or profit na 1,000. And then, syempre, of course, kung may monthly tayo, may yearly summary din tayo. So, edit lang natin to. Yearly. So, year 2025, may capital o namili tayo ng products worth 1,000. Kumita tayo ng 2,000 at tumubo tayo ng 1,000. Then, kung ito yung table, tabular data, meron din tayong chart or graph data. So, kung ano yung nandito, yun lang din yung magre-reflect sa ating dashboard. So, meron tayong daily tracker dito. Ito-double click nyo lang kung anong date, then lalabas na yung data nyo. So, total sales for July 2, profit, and capital. Capital or purchases to. So, since wala pa tayong input sa July 2, July 1 pa lang, i-double click lang natin ulit to, tapos ayan na. So, lalabas na total sales, 2,000, total profit, 1,000, and total capital, 1,000. So, ito lang din yun. So, ito siya sa July pag binrowse natin. July 1, purchases 1,000, sales 2,000, profit 1,000. So, kung ano yung nandito na data, yun lang din yung magre-reflect dito. Kailangan lang natin i-double click to select kung ano yung date na gusto natin makita yung data. Pero pag wala pang data, 0, 0 lang din yan. And then, ito naman yung visuals natin para makita kung magkano yung nagiging benta natin monthly. Ayan. So, ito, ayan, linawan lang din natin para mas makita. Ay, hindi, i-block natin to. So, yan, nung July daw, may benta tayong 2,000. And then, dito naman, sa profit, ayan, meron daw tayong profit dito na, sige, palabasin natin yung amount. Wait lang. Meron tayong profit na 1,000. So, kapag may input na yung January to December natin, lahat ng data na yan lalabas dito. So, kapag wala pang input yung ibang month, ganito muna itsura niya. So, yun lang.